Alright mga kapatid, mainit ho ang topic ni Sir Banat Bay, no? Ito po ang kanyang title, mga kapatid, ay nako, Trump maaaring arestuin si PBBM? Patanong, ano? Posible nga ba talagang pwedeng arestuin? Depende siguro yan kung talagang mapapatunayan. Eh dito naman sa ating bansa, kung tutuusin, kotang-kota na yung mga patunay. Lalo na siya yung pumirma ng GAA. Pero sa mga illegal, no, magkakaalaman kung dapat nga ba talagang arestuin si PBBM ng US at anong mga bansa ang magagalit kung sakasakali. Shoutout nga pala sa aking salamin, no? Medyo masakit yung salamin ko rito. Hindi ko alam kung nilagyan ng anti-rad o reading glass lang yung ginawa eh. Tatanungin ko nga. Ito kasi kahit luma na, hindi masakit sa mata. Okay, panoorin na ho natin ng sabay-sabay. Ano bang meron Kung dito? gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Yan, paalala yan. Baka mabagal ang internet nyo. Alam nyo na. Okay, Sir Banat Bay, anong meron? Posible kayang arestuhin din ni Trump si Marcos? Nako, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kasi alam mo, itong bigyan ko lang kayo ng background, yung Venezuelan president, inaresto ho ng Amerika. Sa madaling salita, nasa ibang bansa, imagine niyo na lang, yung presidente ng ibang bansa, inaresto ni Trump. Hinuli sa sarili niyang lungga. Saka nakakita ng gayon, ano? Ano ba kasi yon? Maraming illegal, no? Ito, base sa aking search po, anong nangyari? Nung January 3, madaling araw, ginawa ng Amerika ang isang malaking military operation sa Venezuela. Tinawag itong large-scale strike. May mga bomba at atake sa isang lugar sa Caracas. Basta yun na yun, no? Successful ang operation. Na-capture nila si President Nocalias ba? Maduro at ang asawa nilang si Cecilia Flores. Dinala sila sa Amerika, doon sa New York, para harapin ang mga kaso tulad ng drug trafficking. Ay! OMG! Kung mapapatunayan dito sa Pilipinas na ang presidente natin ay talamak at illegal at napakalaki ng ebidensya, maaari palang arestuin? Oo. Sino magiging kakampi ng Pilipinas kung aarestuin ni Trump si PBBM? Kung sakasakali lang naman. China? Russia? Magkakaalaman, ano? Okay, tuloy tayo. Panoorin nyo itong video na ito kung posible ba na sa bandang tagal-tagal ay arestuhin po ni Trump si BBM. Kasi alamin muna natin, ano ba ang dahilan kung bakit inaresto ni BBM, ni Trump si Venezuela president, Tingnan natin. Alam mo kasi itong pag-aresto na ito talagang nagkaroon ng matinding trigger sa buong mundo. Bakit? Kasi syempre First time. isa kang sovereign state with its own laws, with its own military, with its own police, and yet naaresto ka mismo sa loob ng kanila pong bansa. Ito ho kasing presidente nila na si Nicolas Maduro. Ito po ay presidente na since 2013. Imaginein mo, 2013, 2026 inaresto siya. Ibig sabihin, 13 years. Ang tagal. 13 years siyang namamayagpag. Could you just imagine the power that this person has? Diba? Oo. During the time na he was arrested. Ito nga lang Pangulo natin Ewan ko kung Pangulo. Yung Pangulo natin sobrang inabuso na ang kapangyarihan. As in, kinontrol ang legislative branch, maging siguro ilang judicial part, diba? Kasi tandaan ninyo, kahit pa tayo ay three branches of the government, merong impluensya ang head of state o yung executive, which is the president. Maraming nagsasabi na
talagang inaabuso at ginagamit na ng presidente ang kanyang kapangyarihan Oo. at pagmanipula sa mga ibang branches ng ating gobyerno to the point na sobrang kapangyarihan niya, kontrolado niya lahat. Although ako, I'm still hoping that yung ating judicial ay hindi kontrolado ni Marcos, pero may mga nagsasabing ito'y kontrolado daw. Ako hindi ako naniniwala. Pero may mga nagsasabing kontrolado na rin ni Marcos dahil sa tindi nga naman ng pera, alam naman natin ang tinding insertion ng nangyari ng mga nakaraang di ba? So Oo, pero parang wala lang, no? Parang hindi pa rin nalalaman ng buong Pilipinas na may mga insertion itong mga to. Kasi yung iba parang wala pa rin pakialam sa nangyayari sa Pilipinas eh. Wala silang pakialam sa politics, ano? ibig sabihin talagang malupit yung kanilang kakayanan Oo. na mamahagi ng pera. At dahil doon naiimpluwensya nila ang legislative branch, di ba? Yung pansinin ninyo, di ba? Meron yang 2 million na Christmas bonus, saan ka pa? Kung ikaw ang Tapos yung bonus na yun, sa mga barangay daw, no? Kamusta yung mga barangay natin dyan? Malaki ba nakuha nyo? O dilata na lang yung mga nakarating sa inyo? congressman, papalag ka ba sa presidenteng nagbigay sa iyo at naglagay sa iyo ng allotment na 2 million Wow. tuwing Christmas, tuwing Wow. Undas, at kung ano-ano pang holiday. Every holiday, anak ng tutsang kalabaw, ano? Every holiday, meron silang pa 2 million. Grabe yun. Aside from the monthly. So imaginein mo, tiba-tiba ka di ba? Talagang dahil doon, ikaw ay sisipsip o ikaw ay kontrolado ng presidente. Grabe. At sa tingin ko, ganun din naman ang nangyari siguro dito kay sa Venezuelan president. So imaginein mo, if you are ruling for 13 years, ibig sabihin nun, you have much power Oo. during the elections. And siyempre, sa atin din ng sumisipsip sa yung mga opisyal ng gobyerno. Imagine niyo kung mangyari dito sa Pilipinas yun, no? Yung aarestuin si BBM. Halimbawa lang naman, halimbawa lang napatunayan. Ganyan. Kaya ba ng mga militar natin, kaya ba ng kapulisan natin na labanan yung Amerika? Lakas-lakas nun. Ang Amerika pa naman ang inaasahan ni PBBM na kakampi laban sa China. Tapos huhulihin lang pala siya kasi maraming illegal. Sana lang, kung mapatunayang may kasalanan po si PBBM, dapat maaresto na kung may kasalanan. Yun lang naman ang sa atin. Opisyal ng kasundaluhan, opisyal ng kapulisan. Abay, 13 years ka na mamayagpag. Malakas ka nun. Kaya ka na natili dyan dahil sa tindi ng kapangyarihan mo. Yes. Pero in a split of a second, mantakin mo, Boom. siya ay inaresto ng grabe. presidente ng ibang bansa. Kaya nga ang tanong ngayon dyan, pwede kaya ito si BBM arestuhin din ni Trump? Oh. Yan ang ating pag-uusapan. O kaya kukunin si Tatay Digong sa ICC ng Amerika, no? Kasi mali yung pag-aresto. Mga ganun. Ganda yun, no? Ano ba kasi ang dahilan, Banat Bay, na inaresto ni Trump itong presidente ng Venezuela? Ang isa sa binigay na dahilan ng Americans para sinasabi nila kung bakit sila nangialam ay dahil sa ito daw po ay dahil sa droga. Ayun, ayun. Sakto-sakto yun. Pagka Droga. ganun. Droga. Bangag. Hindi naman bangag yung presidente, pero pinahihintulutan niya ang kartel. Oh. Mga drug cartel. Hinahayaan niya. 'Di ba, na pumasok ng Amerika yung mga drug cartel. Para bagang sinasabi ni Trump, dahil diyan dapat ka nang arestuhin dahil nadadamay na kami. Yun ang sinabi yun ang kasi nag-spark ito ng matinding political question. Ay, grabe. Dahil pwede bang makialam ang ibang bansa sa isang sovereign state? Ang sabi ng Amerika, to justify it, sandali, chotomate. Sabi, chotomate kudasai. Damay na kami sa kaguluhan ninyo dyan. Nadadamay na yung aming
ang importation ninyo ng droga sa aming bansa. Di ba? Kaya pumasok na si Trump sa eksena. Sabi niya, Ayun. hindi pwede. Stop, sabi niya. Stop. Maganda to, maganda, no? Malayo man ang Pilipinas para tayo ang mag-import ng droga sa Amerika. Ang tanong ngayon ay, sa tingin nyo ba ay dahil sa pagiging di umano, according to his sister na si Amy Marcos, ay bangag ang ating presidente. Oo. Bangag ang ating Dapat ano dyan, ano, kung sino bang pwedeng pumunta doon sa kay Trump, tapos lahat ng record, lahat ng mga ebidensya ibigay doon, no? Wala lang. Para mapag-isipan nila Trump, no? Ano pa to, ha? Totoo ba nag-illegal powder? Kadukutin ka namin dyan, no? Kung meron. presidente, sabi ng kanyang kapatid. Sa tingin nyo ba ay hindi na makikialam ang presidente ng Amerika? Marami kasi nagsasabing malamang hindi kasi nakikinabang ang Amerika. Sip-sip si Marcos sa Amerika. As in, mihigop ng utot ang ating presidente sa presidente ng Amerika. Kaya kita ninyo kahit anong command, kahit anong sabihin, uto-utong sumusunod sa Amerika, naging tuta na ng Amerika itong si Marcos. Kaya imposible na arestuhin ni Trump dahil nakikinabang daw si Trump sa pamamahala ni BBM. Dahil siyempre alam naman natin kahit tarantaduhin na ng Marcos government ang ibang bansa, basta wag lang ang Amerika. Kasi nga alam natin na sa kasaysayan yung kanyang ama kaya naman napatalsik aside from the quote-unquote people power ko, no? Alam naman ng lahat, kung hindi nangialam ang Amerika, kung hindi kinuha ng Amerika si Marcos Sr., hindi maaalis sa pwesto yun. Actually, kung maaalala nyo, di ba, dati, bago ako maging anti-Amy na rin, naimbitahan pa tayo noon sa nag-perform sa Ilocos. Inimbitahan tayo ni Senator Amy noon, governor pa siya that time. At nung nagkikwentuhan na kami, isa yan sa mga natanong ko. What really happened during the quote-unquote Paway incident? Tama pala yung kwento ng iba. Sinabi niya mismo ito sa akin, ang talagang alam namin, Paway kami dadalhin, hindi sa Hawaii. Pero Paway. ang alam din nila, Amerika ang nagdala sa kanila. Kaya idiniretso sila sa Hawaii. Okay. So, ibig sabihin, there is an intervention of the American government at that time para matanggal sa pagka-presidente itong si Marcos Sr. Kaya ngayon, alam na alam ni BBM kung kanino sisipsip. At si BBM ay sumipsip ng todo dito kay Trump at saka sa administrasyon ng Amerika. Kasi nga, alam naman na pagka siya po ay magloko-loko, hindi siya matatanggal kung sip-sip at humihigop ng utot ng presidente ng Amerika itong si BBM. Pero ako I have this somehow faith and believe that si Trump ay kahit papaano ay makadiyos at makatao. I do not know. Kapon nga, isang araw, meron akong nakausap na mga Amerikano dito. Alam nyo kasi dito sa Japan, kuwela dito, maganda Kahit ibang lahi, kunwari nagiinuman kayo, pwede kayong makipag-usap, makipagkwentuhan, na walang problema. Basta hindi ka lang violente. Kasi sa atin, di mo pwedeng gawin yun. Makipag-usap ka doon sa kabilang table. Away ang abutin mo, bugbugan kayo yan. Dito pwede yan, cool. Nung umiinom po ako one time, kami na po ni Bojo. Shout out kay Bojo, panoorin nyo YouTube niyan kay Bojo. Nung nanonood po ako nag-uusap po kami ni Bojo dito sa Kabukicho Tower, doon sa mga izakaya doon. Pero kami nakatabing mga foreigner, mga Amerikano. Sobrang tabi na, tumabi sa amin malapit. Ewan ko kung kursunada ako nito mga to, kursunada si Bojo. Pero hindi naman mga bayot.
nung kikwentuhan, alam mo, syempre, na-intriga ako sa kwentuhan nila. Hanggang yung isa pala military. At galit na galit siya sa China. Alam mo naman tayo, nakibat-in na rin tayo sa kwentuhan ng politika. So, and sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanila, how do you see Trump as a president? Do you think the assassination or the attempted assassination of Trump is true? Sabi ko, puta, pinractice natin yung English natin, Brad. Siyempre, tuwan-tuwa naman sila. Wow! This person knows how to speak in English. Sabi ko, yeah, of course. I am from the Philippines. Oh, you're president. Ganun ang tingin. You're president. Kumano, no? Sabi ko, pambihirang buhay oh. Mukhang may nababalitaan sila. Kaya tinanong ko, pinasok ko yung, yung sabi ko, what do you think of the policies of Trump? Kasi di ba may mga announcements si Trump, mga polisiya niya. May ina-announce siya tungkol sa mga immigrants. Kasi issue ngayon yan eh. Issue yan sa buong mundo. Yung nangyari sa Australia, yung nangyari during the New Year celebration in Paris, France, yung kaguluhan sa Amsterdam, may kaguluhan din. At isa nga yan sa big issue ngayon dito sa Japan, yung kaguluhan. Dahil nga na parang, alam mo na, may mga ibang lahi. At ayoko i-pinpoint yung, pero may ibang mga lahi dito na nanggugulo na hindi, alam mo yan, hindi sila nakikiayon sa pamamalakad o kultura ng Hapon. Pag-usapan natin yan, maya-maya. Hindi kasi alam mo, importante yan eh. Ako bilang, I think, 10 years na ako nagpupunta dito sa Japan for, Wow, daming pera. for Christmas and New Year. Punta. Nakikita ko yung changes. Nakikita ko yung dami ng foreigner, yung gaijin, tinatawag nila. Although, there are good and there are bad na nangyayari. Halimbawa, dati kasi talagang napakahirap pumasok sa ibang mga restaurant na for Japanese only. Meron sila kasing ganong attitude eh. One, it's not because they're racist. Akala ko noong una because they're racist. No. Ayaw nila magpapasok because they cannot speak well in English and they don't want to be misunderstood o misunderstand, whichever you like. Alam mo yun, hindi kasi sila, parang ganito eh. Ang prinsipyo kasi ng Hapon ay hindi makasagabal. Hindi makaperwisyo. Yan ang kanilang So any conflict, ayaw nila nun. So kaya sila hindi tumatanggap ng foreigner because hindi maiintindihan yung system ng kanilang bar o ano bang ang tawag mo diyan. Whether that is a bar just for drinking kasi meron silang, halimbawa may mga patong sila na 350 kasi para hindi tambayan. O kaya naman minsan 1,000. Depende yan sa bar kung anong klase. O minsan naman 3,000 o minsan 10,000. Depende sa bar. Okay? Ngayon, kung minsan kasi mga foreigner nagrereklamo sa ganon, lalo na yung actually mga puti ang mahilig magreklamo sa ganyan eh, yung cover charge. Kaya sa kanila ayaw nila ng foreigner. Yun ang dahilan, not because of racist. Kasi hindi lang magkakaintindihan sa sistema. Tapos hindi ka pwedeng tumambay, unlike yung iba. Bawat isa lang ang alak, tinambayan mo na buong araw, buong gabi. Diba? Bawal. Dito, bawal yung ganun. Bawal. Kailangan talaga umorder ka. Kung hindi ka man order, magkakaroon ka talaga ng charge. Ganun. And because of that, nagkaroon na ng issue sa mga foreigners. So hindi sila nagpapapasok. But as the time goes by, nung tumatagal na, etong mga Japanese naka-adapt na rin. Somehow yung iba sa kanila natuto na rin mag-English. Kaya natatanggap na ngayon ng gaijin o yung foreigner. Ang foreigner means, yung gaijin means foreigner. So napapasok na nila, pinapayagan na nila. Yun yung good part. Ang bad part, itong ilang mga foreigner na binababoy ang kultura nitong mga Hapon. Oh? Binababoy ang itsura ng Japan. Halimbawa, yung maingay,
Ayaw na ayaw nila niyan. Yung Oo, kasi karamihan sa mga Amerikano, pag nag-uusap-usap sila, ang lakas ng boses nila, no? Sa airport, sa bagay, Pilipino din, maingay din pagka po Pilipino. Eh. Yun lang, naiingayan lang. Ayun, so dun muna tayo mga kapatid, no? Maraming salamat po sa inyong panonood kasi naiba na yung topic sa atin lang. Inaabangan ho natin dito kung karapat-dapat nga pa talaga o may posibilidad ba na si Trump pwede rin niyang kunin si PBBM. Ay, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, umabot na po tayo hanggang dito. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like sa ating video. Napaka-importante po niyan. Alright, Merry Christmas and Happy New Year, ha. Nako, malapit na mag-February. Okay, hanggang dito na lamang. Salamat po sa inyong panonood.